Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihan Ama, Diyos na nilikha ang langit at lupa, na lahat ng bagay na amin nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos na nakarap sa katako. Muli sa oras na ito, ang ligaran ng inubuhi, inubalhati, inadakilan sa samba sa Espiritu sa pagbabalan. Kami po ito sumusong ng pakasalanan sa iyong dakilang kabigyan katapatan sa bawat isa sa amin upang kami lahat ay hanggang matutulungan sa iyong kawalan at kapitan. Gawin mo naman ang kami po inyong samahan, iyon ang mapapagkiman ng kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalitin ang mga may sakit ang dahil sa ngalan ni Cristo Jesus. Lahat ng pinangailangan ng bigatan, inyong pag-aalay palakasin sa ngalan ni Cristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong ipagkaloob at tutulin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpanayin po hindi sa lahat, ang mga sumusunod ng mundo o ang mahuling galing ng ating ihahatid upang ipinabigay sa amin ng liwanag at takas na kanilang mararanasan upang ito'y maging gatuloy ng iyong mga tanda, himala, kapabalangan, kapangyarihan at walang tigil na diyan kapabalangan. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang mga taas sa ating buhay ng Diyos. Pagsabihin natin, pag sinabi ko po, God is good, ang isasagot niyo talaga. Pag sinabi ko naman, all the time, ang isasagot niyo naman, ang salitang husay naman. Amen. Okay. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Purihin siya kaya siya. Anyways, let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 11, verses 1 to 13. Luke chapter 11, verses 1 to 13. Ganito po ang mababasa ng ating mabuting balita sa wikang Ingles. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. He said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, let me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, Don't bother me.
the door is already locked, and my children are with me in bed, I can get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be open. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Purihin natin ang Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan ko ninyo kami manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y manalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, saan kaninawa ang pangalan mo? Pagsimulan na sana ang iyong pag-ahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ihula sa mahigpit na pagsulong. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipanagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang ating kaibigan, at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isang kaibigan ng lalampay at wala akong makipaghalin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gagalain. Nakaprangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makapabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na siya lumawag dahil sa kanilang pagkakaibigan. Pamahan siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan. Dahil sa pagpupumili nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y masusumpong. Kumakot kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat kumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakato. Kayo mga ama, bibigyan ka ninyo ng ahas ang inyong anak o humingi ng isda. Bibigyan ka ninyo siya ng alatan kung siya humingi ng itlog. Kung kayo masama ay marunong magbigay ng malubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Mga kapatid sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhay sa Panginoon. Purihin natin siya sa kanyang malakas. God is good! Ano po na ba? God is good! And all the time! God is good!
Okay? God is good. And all the time. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Maupunan mo lahat sa napagandang presensya ng buhay ng Diyos. Isang pinagpalang gabi mo sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon, sa inyo lahat na nakatuhay sa digital platforms. Saan man lang kayo nagturoon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras nito, may magandang bagay ang dali at naghihintay sa inyo lahat. Purihin natin ang Panginoon malakas. Kaya mapal ng ilan sa inyo na nandito sa chapel na ito, bakit na ako? Yung iba, hindi makapunta rin eh. Bakit na ako? Kasi binabaha. Hallelujah. Unang na may kasamang baha, hindi makapunta. Yan ang mahirap. Diyan tayo nangihina pagdating sa pananampalataya. Ako nga, muntik na hindi makapunta. Bakit? Malakas ang ulan. May ilang lugar naman. Into gutter ang tubig. Amen. Alam niyo, sabi ng demonyo, mababasa talagang ako. Malilimusin ka na. Alam niyo, sabi niya siya tayo, huwag kang hagal. Di bali matter po ng sapatos ng ating lingkod, huwag naman ang spells. Amen? Subalit kamo tayo ng patuloy, dahil ngayon po ay nasa ikatlong linggo, muli magkakaroon ng special connection sa tatlong scholar na mag-e-enroll for their second year college doon sa CDW. Amen? Amen. Para sa ngayon ay tulong ninyo doon sa tatlong nag-aaral sa CDW na nakatapan pa din. And speaking of that, siguro nalaman po ninyo last Friday about kay Sister Edna Agdan. Dahil po sa karamdamang cancer sa breast, siya ay tinigok. Siya ay tiniguan ng Panginoon Friday morning at around 5 o'clock. At sa tuloy ng pagmulol sa wartone ng Kampang Diwa. So kagabi, after ng CLSS ng passing chapters, bumiyahe na ako papuntang Kampang Diwa. At dinala ko pa. Alam mo na sinayan ko yung gabi ni Sister Edna. Okay, talaga na siya. Talaga niya walang lakas natin. Ang kanyang suot, uli mo ang pinanektor in commentator. Tapos may parang sash na kabilog. Tapos may nakalagay na open. May nakalagay na open book. Tapos sa baba, may nakalagay nectar. Tapos yung sa nangina sulsol niya, nasa tanang kamay. Tapos sa kaliwang kamay niya, di ko lang po sa akin yun eh. No? At kagabi, nagdaos pa ng tisa.
isang alay ni Sister Edna. Kanya na, nakapokus sa Sunday Mass. Amen? Diyan ako na-amaze eh. Bakit ka mo? Kahit talagang wala na sa piling natin si Sister Edna at ang kanyang espiritu nakakalap sa kalangitan. Purihin siya kayo sa pinakaras. Kaya naging ay mananatili doon sa Portuaking ang pamong jiwa hanggang Biyernes ng gabi, which is July 26 or July 25. Hanggang ngayon po, may pagkakataon pa na ipadama ang pamamahal sa isa nating prayer partner o hindi man kaya makilala papunta doon, iba na it's up to all of you. Maaari yung ipamisa sa komunidad para kay Sister Edna Agdan o idudog siya sa intercessory prayer ninyo. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Nananawagan din ang Council of Gospel Music Ministry ng 100 members ng choir RPFCC. Bakit kamo? Sapagkat yung 100 choir ay mapapabilang sa pinatawag ng 1,000 voices para sa nalalapit na 41st anniversary overnight global celebration ay sasagawa sa August 16 to 17 sa mga sanisayang Ewing of Lansland, Luneta Rizal Park. Para sa mga nais mapapila sa 1,000 voices, maaari kayo makipag-ugnay kay Sister Alma Wenceslao o kay Brother Ned Cartaralo. Para sa ngayon, hindi magkamali ang aming ang hiling sa aming mga preachers na hilingin para makasama sa 1,000 voices na yan. Amen? Amen. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Ang una na nakadaming kabalita na nais ko ibahagi sa inyo ay pamamagalan ko, the heart of prayer, intimacy, persistence, and trust. Ang puso ng panalangin, intimasiya, pagpupupiling, at pagtitiwala. Prayer is not a ritual, but a relationship. When his disciples asked to teach to pray, siyempre ang mahalaga ni Kristo, yung malapit, hindi kapinigin. Panginoon, tulungan niyo kami manalangin, kagaya ng ginawa ng Juan sa kanyang manalangin. Do you recognize that prayer is learned not from formulas, but from the fellowship with God? Amen? Ang panalangin ay matutunan hindi lang sa formula, kundi sa ating pakikipagtipan kasama ng ating Diyos Ama, si Yahweh El-Shaddai. Purihin si Yahweh El-Shaddai.
Now, isa-isahin natin ang mga bagay kung ano ang puso ng panalangin. The first thing is the Father praying as children of God. Ang panalangin bilang mga anak ng Diyos. Christ's model prayer begins with surrender to God's character and will. Amen? Nagsisimula ang panalangin sa pagsuko natin sa katangian ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Amen? Now, the word, hallowed be your name, is the worship processes requests. Sabi niya ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Father, o Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pag-ahari. Now, worship processes requests. Ang pakikita po natin sa Psalm chapter 29 verse 2. Aklat ng mga awit, kabanatang 29 talatang 2. Ano po ang sinabi? Si Yahweh ay kakilain. Purihin ang Diyos ng kabalan. Gibuo ang bawat isa kapag siya ay tumakan. Amen? Amen. Now, forgiveness and spiritual protection reveal prayers as relational, not transactional. Amen? Ang pagpapatawad at spiritual na protection ang siyang naghahanap na ang panalangin bilang pakikipagrelasyon at hindi sa pagtransaksyon. Mahalaga po ang ating intimacy natin sa Diyos is to pray as children of God. Amen po ba? Whether you like it or not, listen. Sa halip na ituon ang inyong pagdinig sa mga balita ng mundo tulad ng mga online job din ngayon na hindi dapat ang pinigin ng bayan ng Diyos. Itoon ang paningin at pandinig kay Yahweh Ershman. Amen? Now, kung mabasa natin ang ating panalangin na ito ng Panginoon Jesus, yan po yung pinakamaiksing panalangin na hanaw sa Ebanghelyo ayon kay sa Lucas. Mas maisip yung Ebanghelyo sa Lucas compared to sa Lord's Prayer na sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Amen?
or let's say verses 9 to 12, are not mistaken. Parang kagaya ng ginamit ni Rodrigo Orbasen. Amalangin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Amen? Sundin nawa ang kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Pumigil siya ng malakas. Now, ano naman ang pangalawang bagay na dapat namin tandaan? The parable, persistence in prayer. Now, makikita natin sa Luke chapter 11, verses 5 to 8. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Ipanatay natin na ang isa sa inyo ay napunta sa isang kaibigan at isang haking gabi. At nagsabing, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala ako makihati sa kanya. At gano'n naman ang sagot ng kanyang kaibigan nasa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakakarong ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makapabangon pa upang pitirin ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagkakaibigan, papangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupuli ito. Imagine, napaka-persistent niya. Napaka-persistent ng tao yun. Bakit? Kasi dumating yung isa yung friendship na nagaling sa paglalakbay. Eh wala man lang haki. Wala man siyang prepare. Nagkakainin doon sa kanyang friendship na galing sa kanyang paglalakbay. Galing sa Our Lady of Fatima sa Occidental. Salamat sa isang kumeme. Eh, sabi na ng friendship na nasa loob ng bahay. Pampihira ka naman. Huwag mo nga akong gambalain Nakatrang ka na ang pintuan. At magpapahinga pa kami ng aming mga alam. Kaya hindi na rin pagbibigay ng huni-huni mo. Alam nyo dahil sa karaping pilit na humingi, anong gagawin ng tao na sa unang bahay? Babangon pa rin. Babangon pa rin. Amen? Amen po ba? Amen! Mahal na ngayon. Kasi, pag pinilit ka na, ang may pupilisin. Bigyan ng pagkain. Dahil gutom yung tao ka. Kakakatikan ka sa mga habang paglalakbay. Ang bigyan mo. Amen? Kahit mga ako ngayon, pagbigyan mo na. Gawin mo, i-thank you mga ako nyo. Amen? Alam niyo, natutuwa ako sa mga batang pag-niyayay mag-trip ang mga lolo't lola. Ewan pa lang kung matatanong kayo dito Yung pagtawag ng lolo, W sound instead na L sound. Ha?
Bakit mo? Di pala kung matatawa kay Rico eh. Talagang sasabihin ng mata sa lolo, "Wowo, kain tayo bakto, wowo." Para na yung paano magtola. Dahil siguro sasabihin ng mata, "Wowa, kain tayo kay Steve, wowa." Amen. Persistency. Yan ang persistency prayer. Amen. The Big Inquisitor prayer parable teaches bold persistence, which is the shameless audacity. Shameless audacity. Tandaan mo, kung kailan magre-recharge ang tao na sa loob ng bahay, wala siyang kahiya-hiya na magkaroon ng audacity. Hindi mo lang ng reluctant friend. Inaalayahan tayo ng Diyos na bumili, humana, at kumahok. Amen? Relentlessly not because He is our indifferent, but to deepen our dependence. Amen? Now, tignan natin ang sulat ng Apostol Santiago. James chapter 5, verse 16. Santiago, kabanatang 5, talatang 16. Anong sabi ng sulat ng Apostol Santiago? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagawa ng panalangin ng taong mahuli. Amen. 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 Purihin siya kaya siya rin nakas. Amen. Amen. Mahalaga po na patuloy tayo sa samahan ng Diyos. Amen. 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 Now, ano naman ang mga nung bagay na dapat natin malaman? The third thing is the promise. God's goodness. Tignan natin ang Luke chapter 11 verses 9 to 13. May sinabi ang Panginoong Jesus dito. Anong sabi ni Jesus? Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humindi, nakasusumpong ang bawat pumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas sa inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Purihin si Yahweh ang siyang lakas. Jesus contrasts flawed human fathers with our perfect Heavenly Father. Itinuturo ni Kristo
ang pagiging masamang ama at kasamang ating tumpa na Diyos namang nasa langit. Now, sabi ng Panginoon Jesus, kung kayo masama ang marunong pagbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong Ama nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang tawag niyan, ultimate gift. Sabihin mo nga, ultimate gift. Yan ang ultimate gift na galing sa Banal na Espiritu. Whether united or not, always be good all the time. Kaya natin po sumisigaw, God is good. Ulit-ulit, God is good. And all the time. Ang iba hindi. Walang tamalay-malay na kayo sumisigaw kayo sa kapata. God is good talaga, and all the time, husay naman. Tanongin niyo ko ng malakas, bakit yan ang pinapasigaw mo? Sapagkat yan ang identity na sadyang ginawa ng inyong lingkod. Every time na ako'y hamayo at tatayo sa pulpito, sa bawat prayer meeting, mapatagin man o passive, mapachapter man, prayer group o cell group, yan ang original identity created by your story. Murihin siya ang sa Now, prayer is not about getting what we want, but receiving what we need. Sana natin mababasa yan. Tignan po natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Romans chapter 8, verses 26 to 27. Ito ang sinabi. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Na-experience niyo ba yun? Hindi tayo marunong manalangin ng basto, kaya ang Espiritu ang nululuho para sa atin sa parang di magagawa ng pananalita. At nakuunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mawalan ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, ang one. Lumuluhog sa ating lahat ang Espiritu Santo. Paano? Para manalangin. Kaya ay nilockdown ang COVID. Natuto pa tayong manalangin. Para kanta ng boyfriend ng The Ones. Manalangin, 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 matatapos din ang galing.
Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwa, lalo na yung kapatid natin nag-birthday yung nakaraan. Sino yun? Sino yung may birthday na nakaraan taon? Mga dito. Marisa Luis. Si Marisa. Sister? Marisa. Ito. Itong nakasunod na pandamig. May magandang bagay ang darating at nalihintay sa iyo. Amen? Bago tayo mag-bukod, meron akong komento. Tutal bakit mga 41st anniversary ng ating gawain. Matatandaan niyo po na yung station ID ng ating diskusyon dito mo na SI. During 1980s, hindi ako nagkaka yung mga first 3 years ng gawain ito. Nasa kamulanan pa ako. Doon ako nakulan sa gawain. Si Brother sa America, isa sa mga early disciples, bago-bago pa lang sa gawain. At doon na-starstruck ako sa station ID ng ating himpilan ng WSI. Una ko na-starstruck yung tinig ng isang male voice-over na nagsasabing DWS 30-40 a.m. to Las Metro Manila. Amen. At ang sumunod na starstruck sa akin yung mga kumakawin ng mga kababaihan. Ang sigla ng station ID jingle WXI, where Jesus is Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Amen. Sabi, hindi ka na ng ESG radio station ID jingle na yun. Kung hindi natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. That station ID jingle, doon na sa akin isip at puso. Mula pa sa kabusubusan hanggang sa itong pagtayo na ito. Kayo lang isa. At yung station ID jingle na yan, yung may word na hallelujah, let's praise the Lord. Nas-hashtag na rin ako. Until now, hindi na mawala sa ating memorya yung station ID jingle na ere. And I believe yung station ID jingle na yan, muling bibigyan ng tinig ng buo-buo. Muling sinyaw siya. Dahil dito tayo mamukunod, tayo na kayo. Siguro sabihin na, Brother Mike, ginagay mo ba si Brother Mike? FYI mo, hinihirap ko lang yung linya ni Brother Mike. Amen? At nakakamiss nga lang, after ng pandemic, yung meron. Amen? Eto ang pumungkot. Jesus redefines prayer. It is not about eloquence, but about dependence, not about frequency, but faithful persistence. And not about changing God, but being changed by God. The question is, do you dare to pray with such childlike trust?
tatanungin ko kayo, will you dare to pray with such childlike trust? Wala na akong kausap. Will you dare to pray with such childlike trust? Ang hina ng amen nyo. Asan nyo? Taas ang ating mga kamay. Itiin ang iyong mga mata. At ang itanin sa ating puso. Manalig ka lang, kumapit ka lang. Amen. Kayo naman nanonood sa digital platforms. Kaya tingin yung pakinggan ang mensahe ng mawili ito.
Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan nang may kapapaan loob. Patawarin mo kami kung kami ay may mga pagkakamali at pagpupuna sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming pagpupuna. Panginoon Jesucristo, sa iyong banal na dugo na umaros mula sa krus ng namin ay binuhos mo sa amin pagkatao. Binis mo po ang aming pagkatao mula dulo hanggang nalampanan. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin ay pagkaloob mo ang aming binibigti sa kanan mo, Jesus. Manalig ka lang, bumalik ka lang, sayang naman ay huwag kang iyak. Diyos na mga makapangyarihan, maraming salamat sa mensahe na pahayagan mo tungkol sa the heart of prayer, intimacy, persistence, and trust. Ikaw ang magsabing aral ang mensahe nito at isaliksik sa bawat isa ang kanilang napapakinggan. Pagpapalayo po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa lakong ito. Simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na iyan papala. Patuloy mong pagpalain at basan ang kanilang mga awa, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis na sinpanyo, at iba pang bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sangka upang ang sino mga hipo ay sundan ng inyong mga tanda, hinata, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan at papala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangin po namin na lahat ay answered prayer. Mas kasama nila ng mga alay handog, ibalik sa kanila ng gusto takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa amin man sa madalang kami mahumalay, taglay po namin ang ibayang kalakasan at ibayong sigla na galing sa iyong mga pamilya pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin kaysa ng panambitan panalangin ng aming mahal na Birhen ng Fatima at ang lahat ng mga anghel at mga lansalangin sa pangalan ng iyong pagpuntahan ang aming Panginoon at Pangligtas Panginoong Jesucristo na nabubuhay na laharin kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos magpasawalan hanggan ang lahat ay magsabi ng Amen.
Pakibaba ang iyong mga hawak kamay. Pakibaba ang iyong mga hawak kamay. Taas ang iyong kamay na walang hawak. At malaya tayong magpupuri ay Yahweh El Shaddai. God is good! Ano ba ba? God is good! And all the time! Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. Pagtapon ko, ito ang inyong sisigaw. Lahat ng hinihingi ko, tinugon ako ni Lord. Pakailan ko ng malakas. Forever in the name of the Father. Father pa lamang po ang galing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man lagi